Sa tala ng Department of Education, mahigit 700 mga estudyante sa Pilipinas ang biktima ng bullying noong 2012 hanggang 2013. Kaya naman bukod sa DepEd, magbabantay na rin daw ang mga pulis laban sa iba't ibang uri ng karahasan at bullying sa loob at labas ng eskwelahan. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, marahil para sa ilang mga bully, katuwaan lang o kaladyan, harutan yung ginagawa nila sa ilan nilang mga kaklase. Pero doon sa mga biktima ng bullying, hindi natin masabi yung lalim ng epekto nito para sa kanila. Narito ang ulat. Excited man mag-grade 8 si Andrea sa darating na Lunes, may hindi raw siya na-miss habang bakasyon ang mga kaklase niyang bully. Pag bumibili po kami ng pagkain, minsan po pag may sukli po, nakaagaw po agad sila ng sukli, ganun po. Pag hindi po binibigyan, nagagalit po. Sa tindi naman ng naranasang bullying ni Sofio, di niya tunay na pangalan, nilipat na siya ng paaralan. Maraming beses daw kasi siyang kinutya at binantaan ng pananakit ng ilang kaklase at ang kanyang bag, minsan din nilagyan ng basura. Tinatawag ako ng mga names, for example, bobo ako, ganun. Wala akong talent, ganun, parang ganun. Tinatawag akong autistic, bastos, bakla. Tinatayang mahigit 200 milyong tao sa buong mundo ang nakaranas na ng bullying. Dito sa Pilipinas, noong nakaraang school year, ayon sa DepEd, halos 80% ng mga incident report may kinalaman sa bullying. Ang bullying sa paaralan hindi dapat balewalain ng mga magulang at guro. Nakakaapekto raw kasi ito sa personalidad at pananaw ng biktimang mag-aaral hanggang sa pagtanda. Sila yung nagiging matahimik, nagpapakita ng pagiging matatakutin. Kung makakita tayo ng kakaibang kinikilos ng mga anak natin, lalo na kung umaayaw na silang pumasok, mas maganda na kausapin agad ang bata. And it will never be conducive to learning kung may mga ganitong issue na kinakaharap ang batang ito. Para mapangalagaan ng mga mag-aaral kontra bullying, naglabas ang DepEd ng Child Protection Policy noong 2012. Ipinatupad ang isang sistema sa pagdokumento at pagtugon sa mga reklamo ng bullying. Bawat paaralan sa Pilipinas, kailangan may komite na nakatutok sa bullying at iba pang uri ng child abuse. Nagkakaroon kami ng seminar orientation, hindi lang sa ating mga kaguruan, kundi pati sa mga magulang at mga mag-aaral upang ang bawat karapatan ng mag-aaral ay mabigyan ng proteksyon. Sa labas naman ng mga paaralan, mas paiigtingin daw ng PNP ang pagbabantay sa mga lansangan para maiwasan ng iba't ibang uri ng karahasan katulad ng mga gang war. Maging sa social media, nakaronda ang PNP kaya iwasan din ang cyberbullying. Pero paalala ng isang psychologist ng mga bully, karaniwang mga estudyante rin na mas nangangailangan ng gabay. Hindi maganda na ang isang bully, makalakhan niya yung ganong ugali na ganon na lang kadali para sa kanya ang manakit. Ma'am Jessica, sa bawat school yung komite binubuo ng teachers, representative ng mga students, representative ng parents at maging yung barangay. Ma'am Jess. Alam mo, tama yun, yung ipinunto mo kahit dun sa tweet mo. No? Kailangan nating protektahan ang mga bata at ang mga nabubuli, pero yung mga bully, kailangan ma-identify yan para kailangan din silang ipa-counsel. Kasi sila ang pinagbumulan ng problema. Karaniwan may problema din yung mga batang nambubuli. Tama yun. Katulad nga sabi sa isang pelikula, hindi ko pa napapanood, no? Kahit you stumble once doesn't mean na you're counted out already. Parang you give them a chance, lalo't bata pa sila. No? Posible iba misguided lang. Kailangan, ito yung time siguro na kailangan mag-step in ng mga mas nakakatanda, Ma'am Jess. Okay, hindi lang ako sure, no, Bam, kung solusyon ba itong maglalagay tayo ng mga pulis sa mga eskwelahan para sila yung poprotekta dun sa mga bata laban sa mga bully. Paano yung mga maliliit na bata pa lang yan, biglang may pulis. Okay, siguro yan pagka mga medyo matanda-tanda ng mga bata, no? Yung mga teenager, yung mga medyo mahirap ng kontrolin ng eskwelahan. Pero sa mga maliliit na bata, medyo nakakabahala yan. Okay, siguro hindi naman yung mga away bata. Ang target talaga yung mga gangs. Yung talagang mga nasa high school, nasa grade 8 and up na talaga na kung mag-away, rumble talaga. Yun naman yung priority kasi sa labas ng paaralan, halos wala ng jurisdiction doon yung mga security. Kaya kailangan na rin ng visibility ng police sa mga matataong lugar.
ngayon pa lang mga magulang kausapin na po ang inyong mga anak tungkol sa bullying na nararanasan nila. Kasi usually, Bam, hindi nag-open up yung mga nabubuli, lalo na pag mga teenager na eh. Parang kailangan talaga tutukan ng mga magulang para mag-open up sila dahil minsan nagda-drop out na lang yung bata, sayang dahil yung pala nabubuli. Minsan nagiging cause pa ng rift sa magulang at bata na bakit ba siya ganito sa school. So magandang unawain din, hindi lang dun sa sinasabi, dun sa non-verbal cues din magandang tignan. At laging kamustahin kung kamusta na, kung ano na yung lagay nila dun sa paaralan. Okay, alam ko sa mga kalalakihan, ang handling nila pag lalaki yung anak nila sa mga tatay, normal yan. Pero hindi Kasi pag yung mga bata na bully at a very early age, dala-dala nila yan hanggang sa paglaki. Part din ng campaign, yung education. Kailangan malaman ng estudyante, ng bata, kung itong sitwasyon na to, itong gawain na to, ako ba, nabubuli na ba ako pag ginagawa sa akin to? Or, ito bang gagawin ko na to, nakakabuli na ba ito sa iba? So, mahalaga rin yung edukasyon sa bahaging ito. Seryosohin po natin itong problema ng bullying. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.